Ayun, actually meron akong kakilala may binigyan siya ng 100,000. Pero di ko alam kung na-tow ba. Na 3. 1 to 3. Ako hindi pa yata. Parang nagkaroon ng Kung isang... saan-saan kasi ito nagpa-park eh. Kaya yun. Hindi, kaya ako na-tow kasi naubusan ako ng gas. Ayun, nagpatulong po pala. Nagpatulong lang, Yun nagpatulong. pala. Oo naman, ano ka ba? Lahat yata tayo may experience natin yung mga nasisiraan tayo ng kotse sa gitna ng daan. Tapos there was a time, siguro mga 4 years ago. Commonwealth, di ba kahabaan ng Commonwealth? Di ba malaki yung Commonwealth? Hinto kami sa gitna ng Commonwealth. Traffic doon, di ba? So lahat ng sasakyan na dumadaan, mainit yung ulo sa amin. Kasi kami yung nag-host sa traffic. Haba nun, di ba? Yung pakiramdam mo yung sasakyan mo masakit na as it is eh. Pero yung titigan ka ng mga tao na parang ikaw yung cause of delay ng mga pupuntahan nila. So nagigigil sila sa'yo. Yun ang mas masakit. Na-experience ko na yan. Mahalin na to yung sasakyan ko first time. Akala ko actually na carnap kasi nagpunta ako sa dentist. Nagpa-cleaning lang ako yung every 6 months na kailangan for maintenance ng good, proper mouth hygiene. So after nun, pagbaba ko, nawala yung car. Talagang namutla ako na parang alam mo yung inisip ko, buti nilang bayad yung insurance, ganito, ganyan. And then nagtanong lang ako sa mga nandun. Sabi, sir, na-tow kayo po ba yung red na sports car? Sabi ko, oh my God, na-tow yung sports car. So parang nasira. Inisip ko pag nakuha ko siya, insurance, yung ang complicated, di ba? Kasi ganun ako mag-isip eh. Kinompute ko na. So naglakad ako mula sa may bandang Salcedo, sa may Mantrade, hanggang tow sa may fire station ng Makati. Nilakad ko yung 30 minutes. Pagdating ko dun, hindi ako sure kung 3,000 o 5,000. Pero wala naman tama yung car. But yung lakad, okay lang eh. Yun nandun na nakuha mo na yung bayad, okay lang. Yung panic na akala mo na carnap siya. Kasi nandun yung mga valuables mo. Yung iba yung memories, yung sentimental value ng car tsaka yung gamit niya. So yun yung parang, ganun pala yun. Ang sakit. Buti na lang, na-tow lang. Yun. Kano yung gas allowance niyo po kada umalis kayo? Nako, Si Yasi kasi yung mga sasakyan na D8 lahat eh. So, pinakamahina po, 7,000 po, full tank. gastos po talaga mamahalin. Mahalin ang gas ngayon. Mahal, iba lang gas ngayon. Ako siguro, mga 2,000. Dalawang dalawang taping na yun. Siguro 1,000 per taping. Ganyan, saktong-sakto. Depende sa location. Depende. Kasi tiga San Juan, Batangas kami, tiga Poctol. So, pagpunta na Poctol, for some reason, matipid yung car. Yung car ko. Ano lang siya, papunta pabalik, half tank lang siya na full tank. Sa Laguna naman, sa bahay ni Mami, sa resort niya, 1/4 lang. Pag sa work, usually iba-iba ng location natin. Iba-iba naman. But basically, kung once a week lang yung mga malalayong biyahe, ganyan, full tank. Mahal na nga full tank ngayon, no? Kano full tank? 3? 3, no? 3,000 yung full tank. Lahat dumadaan kay Mrs. eh. Kaya siya yung boss eh. Ano lang ako, driver lang ako, tsaka tiga-arte lang ako, pero yun, malupit eh. Siya yun eh. So I guess 3,000 a week dapat. And then, as much as possible, since parang 1 year after ACL surgery ako, therapy ko is walking and jogging. Nagwo-walk lang kami sa village, papuntang Rockwell, ganyan. So nakatipid sa gas, sa parking. Pero kung hindi mo igagas yun, hindi mo siya ilalakad, mag-drive ka, malaki-laki rin yun kasi malayo yung mga ikot-ikot eh. Okay po. Okay, so Siguro tuwing aalis ako kasi hindi ako malabas ng Quezon City dahil nga sa sobrang traffic. So ikot-ikot lang ako doon. Lahat ng gagawin ko doon na unless meeting or super important talaga. Siguro mga 800. Balikan na po. Oo, balikan. Pwede na rin kita sunduin nun. Gusto mo. Punta ka sa bahay nyo, ganun. May extra pa yun. Ay po, tapos ito